Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nag-ingay si Chappie Chingson. As you know, nagpa-press con kahapon. Anya Mr. Maravillas ang nakikita mong motibo ni Chappie. Parehas ng motibo niya noong panahon nang banatan niya si Era Pistrada. Gatungan yung it's a people power. So, nung panahon ni Erap, alam natin, ang nangyari, to make over si GMA. Kasi si GMA, siya yung vice presidente. Gustong ulitin ni Chapit po yung history. Kasi naniniwala siguro si Chapit, history is repeating itself niya. Ulitin natin ang gaganapan. Ngayon, tingnan natin bukas, September 21 mga kababayan, kung mauulit ang Age sa People Power. Kung maulit ang Age sa People Power mga kababayan, di pagtyagaan na natin si Sara. Si Sara nagpa-presko na rin po. Ready na mag-take over. Ikawan niya, Mr. Maravillas. Masaya ka pa rin. Alangan man umiyak tayo. Di ba? Dapat lagi lang tayong masaya, mga kababayan. Kung ipahintulit ng ating Panginoon na pag Monday po iba na ang ating presidente, yung presidente ng impyerno na ano pa man. Di ba? Ang ibig sabihin yan, pinili natin na ang mag-take over sa palasyo, presidente ng impyerno. So ang palasyo niyan, impyerno na rin. Pati buong Pilipinas. Extension na po ng impyerno itong Pilipinas. From bagong Pilipinas to bagong impyerno. O diba? Wala man ibang sisisihin dito kundi yung nagpautos sa presidente ng impyerno. Sama-sama tayo na papasok sa impyerno. O di okay. Pero ibigay ko muna sa inyo yung mga kaganapan. Ito si Chabi to. Sagutin natin isa-isa yung kanyang mga puntos. Sabi ni Chabi, anong klaseng presidente yan kung di niya alam? Ito ang naging pahayag ni dating Ilocos Sur Governor Chabi Chingson sa kanyang press conference kahapon, September 19, tungkol sa mga maanumalyang flood control projects sa Ilocos Norte na kilalang baluarte ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tinawag ni Singson na walang kwentang presidente si Pangulong Marcos kung wala man itong alam sa mga issue ng umano'y budget insertions. Kung hindi niya alam, wala siyang kwentang presidente. Siya ang unang tumitingin, siya ang nagmamando sa Senado, siya ang nagmamando sa Kongres. Dagdag pa ng dating gobernador. Ano niya, Mr. Maravillas, ang counter mo niyan? Simple malang po. Kaya nga siya po nagalit. Nagalit siya sa nangyaring itong insertions. Kaya last year pa siya, malamang inutusan niya yung kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos na ibakante yung chairmanship ng Committee on Appropriations. Hindi last year, nung January yata, i-research ko muna po. O yan po ang resibo. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Nakita ninyo, yung anak mismo ng presidente, si Sandro Marcos ang nagmosyon to declare the chairmanship ng Committee on Appropriations vacant. Pati si Martin Romualdez. Hindi man yun mangyayari po without the approval ni Speaker Martin Romualdez. Natanggalin si Saldico as Chairman Committee on Appropriations. So anong ibig sabihin yon? Ang ibig sabihin po, hindi kinukonsinte ng magpinsan ang mga alleged insertions na nangyari po sa budget. Na ang sabi, itong mga insertions, dito nangyari po yung implementation ng mga anomalous projects. At tandaan po natin mga kababayan, ang ating Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagpa-imbestiga. That includes doon sa kanyang lugar
na ang sabi ni Chavit Singson, ang mga contractors doon, yung diskaya. Nakita po ninyo. Malinaw yung statement ng ating Pangulo. Walang kaibigan, walang kaalyado, walang kapamilya, walang pinsan. Si Speaker Martin nga po, nag-resign. Imagine that. First time na mangyari po ng speaker nag-resign. Usually po ang nangyayari sa change of leadership sa Congress or sa Senado, hindi nagre-resign po. Tulad ni Chis Escudero, kinodita. Napalitan siya dahil kinodita ng kanyang mga kasama. Pero dito po sa Congress, nag-resign for delikadesa to give way for the full investigation. At hindi magamit yung influensya ni Martin Romualdez as speaker para sa investigasyon sa mga anomalya. Dapat nga magpasalamat tayo. Nag-iyakan yung mga members ng Congress. Kasi po ayaw nila na mag-resign si Martin Romualdez. Pero nag-resign siya for delicadeza. Pero yung nasabit sa paglunok ng 125 million na confidential funds, na-impeach na ayaw pang mag-resign. Yun ang gustong ipalit ni Chavit. Nakita ninyo ang diferensya, mga kababayan? Ang gustong ipalit ni Chavit, si Sara, na allergic sa accountability. Yung panawagan po ni panawagan ni Chavit, walang credibility po. Gusto pa niyang gatungan yung mga kabataan na manguna daw sa revolusyon. Bakit niya susulsulan yung mga kabataan? Kung gusto niyang magrevolusyon, siyang pumunta sa Luneta. Hindi yung ibabala mo sa kanyon yung mga kabataan. O diba? Pero tingin ko naman yung mga kabataan hindi man po magpapauto kay Chavit. Kasi kung gusto niya talaga, siya dapat ang leader. Ang leader hindi nagtatago. Ang problema, manggagatong siya tapos nandun siya sa safe house niya. Kung hindi, nakaupo sa hotel, nagpapalamig lang, nagiinom-inom, kumakain, habang gutom yung mga nagrarally. Pagkatapos, pagdating ng oras, to make over yung gusto niyang leader, lalong malala. Di ba po? Ito si Chavit, nananawagan sa kabataan. Pakinggan natin kung ano sinasabi niya. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Gusto niyang kopyahin yung nangyari doon sa Nepal. Pag ang gusto niyang kopyahin yung nangyari sa Nepal, baka madama yung kanyang negosyo, pati mga sasakyan. Doon kasi sa Nepal, sinunog po, pati mga hotel. Maraming ganyang pag-aari, mga kababayan, si Chavit. Pag mong subukan, Chavit, baka mag-backfire. Be peaceful. Anyway, based sa mga information na nasasagap natin, peaceful po ang magiging rally bukas, protest rally against corruption. At nilinaw po niya ng mga organizers nito na hindi siya anti-Marcos. Ang anti-Marcos man lang po yung mga makabayan, yung mga hardliner ng makabayan blacks, tapos yung maisog na matalaw. Yung grupo ng mga DDS. Pero kukunti man lang yun. Kasi yung 32 million ni Sara na butante, naging 32 minions na lang. 32 minions. Hindi na milyon. Kaya nagpag-press con mga kababayan si Chavit kahapon. Walang makumbinsi sa mga netizens. Tingnan ninyo yung mga reactions po ng mga netizens. Sabi ni Antonio Velasco, Ninobla, patunayan mo manong palibasa, isa ang kumpanya mo sa nagpasasa sa government projects mula panahon ni Duterte at booking ka na. Isa rin pala si Chavit Singson sa mga contractors. Ang sabi, yung kanyang kumpanya, construction company, nakakuha ng 2.7 billion. So ang reading ng mga netizens, mga kababayan, ng mga observers,
inunahan na yung ICI. Kaya pumalag agad, nagpa-press con para i-cover yung kanyang mga, alam na ninyo, yung mga sariling baho siguro. Inunahan na. Sabay siniraan yung ICI. Siniraan po ni Chavit yung ICI. Ito. President BBM, 10 billion. At ito ay pinag-usapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga inimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. So, question mga kababayan ni David Singson yung credibility ng Independent Commission. Yan ang sabi dito ng report ng Billionaire News. Former Governor Luis Chavit Singson questions the credibility of the Independent Commission for Infrastructure. Kasi nga daw po, yung mga kontraktor doon daw sa province ng ating Pangulo, mga diskaya. So hindi siya naniniwala sa investigasyon ng Independent Commission. So bakit hindi niya hintayin muna yung result ng investigasyon? Kasi simula pa lang the other day mga kababayan, kini-question na agad niya. At unang-una, itong si Justice Reyes po, retired. Naging appointee po ni Digong. So credible. Di ba? Saan ka nakakita ng presidente? Yung appointee na maging head ng Independent Commission, appointee ng kanyang barkadang si Digong. Si Magalong ang inclination po, Tinklawan, DDS. Si Babe Singso naman po, Dilawan. So, kung naniniwala kayo sa Dilawan at DDS, bakit ninyo kukwestiyonon ang credibility ng Independent Commission? Iba po? So, ang ibig sabihin po, yung ating Pangulo, mas binigyan pa nga ng weight yung side ng mga Duterte at mga Dilawan kaysa yung kanyang personal na affiliation. Hindi siya nag-appoint ng kanyang kakampi. So ang ibig sabihin, wala siyang tinatago. Tama po ang ating analysis. So dapat nga siya matuwa sa Independent Commission kasi yung mga members po mas associated sa kanilang kampo kaysa sa ating Pangulo. Nag-gets na ninyo, mga kababayan. Pero bakit sinisiraan ni Chavit yung credibility ng Independent Commission? Yung mga analysis ng iba, kasi pala yung kanyang pamilya may sarili din na construction company na nakakorner ng 2.7 billion na kontrata. Malamang pag sumingaw po, baka masabit yung kanyang kumpanya at siya mismo. Kaya pag nasabit sila, nagbigay na siya ng duda sa ICI. Inunahan na niya yung credibility, question of credibility. O, di ba? Kaya hindi niya makumbinsi yung mga netizens po. Ito yung mga reactions sa kanyang interview. Boss Chavit, sir, obviously, alam ng mamamayang Pilipino kung bakit mo yan ginagawa. And God knows, PBBM really doing well for the country kumpara sa lahat ng mga nagdang admin. Secondly, ramdam ng mga pro-Chinese incorrupt ang unprecedented strong iron hands ng PBBM admin kaya kayo nag-albaruto. That's reality. Sabi ni Atsumi Emma, sangkot ka Chavit Singson, for almost how many decades ikaw ang namamahala sa mga infrastructure sa Ilocos. Wait and see sa investigasyon ng ICI kaya stop to name drop ng PBBM dahil marami kayong sangkot sa Senado at Congress. Ang dami pa niya, no? Lahat kontra sa sinasabi ni Chavit. Walang makumbinsi po. Malamang walang mahatag si Chavit sa rally bukas. Kasi yung credibility niya as a politician, tapos isang negosyante, under question din, makulay. Kaya yung mga sinasabi ni Chavit Singson, walang bigat po.
At malamang sa Monday po, ang presidente ng Pilipinas, si PBBM pa rin. Iyakan sila ngayon, di ba? Yung mga atat na iupo si Sara. The designated survivor, mga kababayan. Yan man lang ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.